enough na yung 2 to 3 seconds, mabilis lang yun. So halimbawa, nasa uphill tayo, nag-go na yung mga sasakyan, no? Nag-go na. So clutch all the way down, no? First gear, give it gas, then clutch to the biting point, pakawalan mo na yung handbrake para umarangkada yung sasakyan. So mabilis lang yun, parang 2 seconds nga lang yun mga ka-fixit, no? Hindi mo dapat hino-hold sa clutch biting point yung clutch ng sobrang tagal. Doon nangyayari yung unnecessary wear and tear mga ka-fixit. So release the handbrake completely. Para kapag pinipigilan mo kasi yung iyong clutch na makaarangkada, no? Pinipigilan mo siyang umikot, mag-iinit siya ng mag-iinit, doon na nangyayari unnecessary wear and tear sa iyong clutch. So huwag mong pipigilan. Para sa isang relasyon, no, pag gusto na niyang kumawala, no, pakawalan mo na. Huwag mong pipigilan kasi sorry po mga ka-fixit ha. Pag gusto na niyang kumawala, huwag mong pipigilan, hayaan mo na. Set him free, set her free. No? Kasi hindi healthy sa isang relasyon kung hindi na siya happy. Okay? So sabi nga nila, kung if you love the person, set him free, set her free. Okay? Okay mga ka-fixit, so enough of that. Lipat na tayo sa sunod na bad driving habit natin mga ka-fixit, no? Ayan, ito maganda to. Too many revs when lifting the clutch to the biting point. Ayan. Ito talaga, ito yung isa sa mga bad driving habits na pwede mong gawin na talagang makakasira sa iyong clutch, no? Giving too many revs. So lagi kong dinidiscuss dito sa vlog natin na medyo mainit na mga ka-fixit, mag-aircon lang ako. O fan muna. Mamaya i-on ko na yung ating thermostat.